إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila at pagbabalik loob ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakupkup tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating kaluluwa at higit sa lahat sa kasamaan ng ating mga sarili. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo at alipin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sino man na gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa landas ng katotohanan ay walang makakapigil o makapagliligaw sa kanya. At ang sino man na kanyang iligaw tungo sa gabay ay walang makapaggagabay sa kanya maliban na ito ay iloobin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, sa paglipas ng panahon, sa mga pagunlad ng sibilisasyon at pagdami ng tao sa bawat bansa, pagtaas ng antas ng kaalaman sa iba't ibang larangan na ginagamit ng tao sa kasulukuyan patungo sa hinaharap, ang kaligawan at kamangmangan ay unti-unting nahahayag. At bawat araw na lumilipas ay nasasaksihan sa mga iba't ibang uri ng balita, sa iba't ibang panig ng mundo ang mga epekto nito. Ito ay may kinalaman sa kawalan ng kagandahang asal. Kaya naman, aking napili, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksang ito na napapanahon na dapat alalahanin, isabuhay at pagsumikapan na matutunan ng mga bawat isa sa atin, tayong mga Muslim, sa abot ng ating makakaya. Ano ang kagandahang asal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ano ang itinuturo sa atin ng Islam patungkol sa kagandahang asal? Ako ay magbabahagi sa inyo ng 10 katangian ng kagandahang asal na itinuturo sa atin sa Islam. At ang una dito ay isang pangyayari na isinalaysay sa ulat ni Abu Dawud at Tirmidhi. Sinabi dito, nang tanungin ang tungkol sa pinakamainam sa mananampalataya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumagot, sila yaong mga pinakamainam na katangian at mga ugali. Isa sa mga katangian na hinahangaan ng karamihan. Ito yung pagkataglay ng pagkakaroon ng pinaka-the best na pag-uugali. Ang kagandahang asal ay ang pinakamabigat na mabuting gawain na ilalagay sa timbangan sa gawa ng isang tao sa araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi,
Walang gawa na ilalagay sa timbangan ng mga gawa sa araw ng paghuhukom na magiging higit na mabigat kaysa sa kagandahang asal. Katiyakan, ang isang taong may magandang asal ay magkakamit na katulad ng antas sa kanyang talaan na nakatumbas ng kusang loob na pag-aayuno at pagdarasal. Isipin niyo mga kapatid, kapag ikaw ay may taglay na kagandahang asal, ipinapaunawa sa hadith na ito na ikaw ay may katulad na antas ng voluntaryong nag-aayuno at nagdarasal dahil sa tagayang paghugali. Ito ang isa sa mga unang katangian ng kagandahang asal. Unang-una rito ay tinatawag na katapatan. Ang Islam ay tinuturong ang katapatan ay higit na malayo pa kaysa sa pagkakaroon ng matiintimang dila. Sa Islam, ang katapatan ay ang pagsang-ayon ng panlabas sa panloob, ng pagkilos sa layunin, ng pananalita sa paniniwala, at ang pagsasanay sa pangangaral. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iniutos ko sa inyo na maging matapat, sapagkat katiyakan ang katapatan ay nag-aakay sa kabutihan. At katiyakan ang kabutihan ay humahantong sa paraiso. Ang isang tao ay patuloy na magiging matapat, na nagsusumikap para sa katotohanan, hanggang sa siya ay isusulat bilang isang matapat na tao sa Diyos. At mag-iingat ng kasinungalingan, sapagkat katiyakan ang kasinungalingan ay mag-aakay sa pagkakasala, at katiyakan ang pagkakasala ay humahantong sa apoy. Ang isang tao ay patuloy na nagsasabi ng mga kasinungalingan at nagsusumikap sa kasinungalingan hanggang sa siya ay isusulat bilang isang sinungaling sa Diyos." Sahih Muslim. Ang ikalawa ay ang katimtimang loob o katapatan at integridad. Ang katimtimang loob o katapatan, isang mahalagang sangkap ng katangian ng dapat taglay na isang Muslim. Kinabibilangan ng pagiging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, ng taus-puso, pagiging matapat sa sarili, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pagiging matapat sa iba, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, at pagiging tapat sa lahat ng pakikitungo tulad sa pagbili, pagbenta at pag-aasawa. Dapat ay walang panlilinlang, pandaraya, pamemeke o pagbabago ng impormasyon. Kaya ang isang tao ay dapat na pareho sa loob kung ano ang nasa labas. Ang Quran sa maluwalhating Quran, ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mutaffifin. Sinabi rito, kapahamakan sa mga nagbibigay ng kulang sa sukat. Yaong, kapag sila ay tumatanggap ng kanilang karapatan sa mga tao, hinihiling nila na ibigay ito ng buo. Subalit, kung kailangan nilang sukatin o timbangin ang anumang karapatan ng iba sa kanila, nagbibigay ng mas mababa kaysa sa kung ano ang dapat na karapatan. Hindi ba nila napag-isipan na sila ay bubuhaying muli? Para sa isang mahalagang araw, sa araw na ang sangkatauhan ay magsisitayo sa harapan ng Panginoon ng lahat ng nilikha. Ito ay isang matinding paalaala na matatagpuan sa Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ikatlo ay ang pagpaparaya. Bagamat ang mga Muslim ay maaaring hindi sumasang-ayon sa iba pang mga ideological na mga sistema at relihiyosong mga doktrina, hindi ito dapat humadlang sa kanila mula sa pagpaparaya at magalang na pakikipag-ugnayan sa mga hindi Muslim. Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran sa Suratul Ankabut, "At huwag makipagtalo sa mga angkan ng kasulatan, maliban sa isang paraang pinakamabuti,
maliban sa mga gumagawa ng kawalang katarungan sa pagitan nila. At sinasabi, naniniwala kami sa pinahayag sa amin at pinahayag sa inyo. At ang aming Diyos at ang inyong Diyos ay iisa. At kami ay mga Muslim sa pagsuko sa Kanya. Ang Islam, sa pamamagitan ng mga daang kasaysayan, ay nagkaloob sa mga tao ng iba pang mga pananampalataya ng pinakamataas na antas ng pagpaparaya sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na sundin ang kanilang mga paraan. Bagamat ang ilan sa kanila, mga kasanayan ay maaring sumasaliwat sa relihiyon ng karamihan. Kahit sa kanilang mga sarili, ang mga Muslim sa pangkahalatang maging mapagparaya sa kanilang mga pagkakaiba. Ikaapat, pagiging mabait at mawain. Ang kabaitan ay isang tanda ng isang Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alalahanin nyo, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi nito sa Quran sa kanyang sarili. Sinabi niya, katiyakan si Allah ay mabait at mawain sa mga tao. Inna Allaha bin nasi raufur rahim. Si Allah ay inilarawan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang Quran, sa surat Taubah, na kung saan sinabi niya, katiyakan dumating sa inyo ang isang sugo mula sa inyong mga sarili. Ikinalulungkot niya na kayo ay dumanas ng kahirapan. Siya ay nagmamalasakit sa inyo, hangad niya na kayo ay mapatnubayan, at sa mga naniniwala, siya ay mabait at maawain. Ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ang mananampalataya ay mabait at maawain, sapagkat walang kabutihan sa kanya, hindi mabait o maawain. Ang pinakamainam sa mga tao ay ang mga pinakapakipakinabang sa iba. Siya ay naguutos kahit sa kanyang mga asawa na maging mabait. Sinabi niya sa isa sa mga kanyang asawa, O Aisha, si Allah ay mabait at minamahal niya ang kabaitan sa lahat ng bagay. Sa Sahih Bukhari, Sahih Muslim. At ang ikalima ay ang pagiging mapagkakatiwalaan. Ito ay ang isang mahalagang bahagi ng marangal na Islamikong katangian na magiging mapagkakatiwalaan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakilala sa katangian nito bago pa man ang kanyang pagkapropeta. Siya ay tinatawag na Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay magpapahiwatig ng pagiging matapat, patas sa mga pakikitungo at maagap, gayon din ang pagpaparangal sa mga nagtitiwala at pagtupad sa mga pangako at mga kasunduan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, may 3 tao na sila ang magiging kalaban ko sa araw ng paghuhukom. Una, isang taong nagbigay ng bagay sa aking pangalan at pagkatapos ay ipinagkanulo. Ikalawa, isang taong nagbenta ng isang malayang tao bilang isang alipin at ginamit ang halaga nito. At ang ikatlo, isang taong umuupa ng isang manggagawa na gumagamit ng kanyang serbisyo, pagkatapos ay hindi magbibigay sa kanyang sahod. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. At ika-6, ang kababaang loob. Ang kababaang loob ay isa sa pinakadakilang biyaya na maaaring ipagkaloob ng Allah sa isang tao. Pinapayagan siya nitong makamit ang tunay na pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kababaang loob ay nagmula sa pagkakaalam tungkol kay Allah at pagkilala sa kanyang kadakilaan, paggalang sa kanya, pagmamahal sa kanya, at pagiging matatakutin sa kanya.
At ito ay nagmumula sa pagkilala tungkol sa sarili, sa kanyang pagkakamali at mga kahinaan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinibigay ang mga katanging ito sa kanilang nagpupunyagi, nagsisikap upang maging malapit sa Kanya sa pamamagitan ng mga gawaing kabanalan at kabutihan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang kayamanan ay hindi nababawasan dahil sa kawang gawa. At ang Diyos ay pinaparami ang karangalan ng alipin kapag nagpapatawad siya ng iba. At walang sino man nagpapakumbaba ng kanyang sarili sa harap ng Diyos, kundi ang Diyos ay itataas siya sa kanyang kalagayan. Ang isang Muslim ay inaasahan gumagalang sa iba at magpakumbaba sa kanila. At ikapito, ang pagiging patas at makatarungan. Sa Islamikong pandaigdigang pananaw, ang katarungan ay nagpapahiwatig ng paglagay ng mga batas, mga bagay sa kanilang nararapat na lugar. Ito ay nangangahulugan ding pagbibigay ng pantay na pakikitungo sa iba. Ang propeta ng Islam na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, mayroong 7 kategorya ng mga tao sa araw ng paghukom, na kung saan ito ay pasisilungin ni Allah sa araw ng paghukom, na kung saan walang masisulungan. At ang isa rito ay ang taong pinuno na makatarungan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nangusap sa kanyang sugo sa ganitong paraan, o aking mga alipin, ipinagbabawal ko ang kawalan ng katarungan para sa aking sarili, at ipinagbabawal din ito para sa iyo. Kaya iwasan ninyo ang pagiging hindi makatarungan sa isa't isa. Aqulu qawli hada wastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo at alipin. At ang ikawalo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang pagiging pagkamapagbigay. Ang pagkamapagbigay ay kabilang sa hindi mabibilang na mabubuting mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay naging pinakamapagbigay higit lalo sa buwan ng Ramadan. Ilan ng mga tao na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtanong, kung ang isang tao ay walang maibibigay, ano ang kanyang gagawin? Sinabi niya, siya ay dapat magtatrabaho sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at makinabang sa kanyang sarili at magbigay din sa kawanggawa mula sa kanyang natamo. Ang mga tao muli ay nagtanong sa kanya, kung hindi matagpuan kahit ito, siya ay sumagot, siya ay dapat tulungan ang mga nangangailangan na humihingi ng tulong. Pagkatapos, ang mga tao ay nagtanong muli, kung hindi niya masagawa ang mga iyon, siya ay sumagot, magkagayon ay dapat siyang gumawa ng mabuting mga gawa at lumayo sa mga masasamang mga gawain, at ito ay maituturing ng mga kawang gawa o mabubuting gawain. At ikasya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging mapagpasalamat.
Ang isang Muslim ay palagi ang magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat ng kanyang kawalang hanggan mga pagpapala na tinatanggap sa kanyang araw-araw na buhay. Maraming mga paraan, mga kapatid, upang ipahayag ang pasasalamat sa kanya. Ang una at pangunahing paraan ay pagsamba sa kanya sa paraan ng kanyang mga pinag-uutos. Ang 5 haligi ng Islam ay itinakda sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinapatubayan tayo nito upang magsumamba sa kanya ng magaan. Ang mananampalataya ay nagpapahayag din ng pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay ng kawang gawa. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Fadkuruni adkurkum, washkuruli wala takfurun." Sa makatuwid, alalahanin ako sa pamamagitan ng pagdarasal, pagluluwalhati, at iba pa. Alalahanin ko kayo at maging mapagpasalamat sa akin. Para sa akin, hindi mabilang ang mga pabor sa inyo at huwag kailanman maging hindi mapagpasalamat sa akin. Ang isang Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mapagpahalaga din at mapagpasalamat sa mga taong nagbibigay pabor sa kanya. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Mayroon bang ibang gantimpala para sa kabutihan maliban sa kabutihan?" Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ang sino man gumawa ng pabor sa iyo ay nararapat na tugunan. At kung hindi ka makatagpo ng anumang bagay na maitutugon para suklian ang kabutihan na ginawa sa iyo ng iyong kapatid, magkagayon ay ipagdasal mo siya, ipagduwa mo siya, hanggang sa tingin mo na ikaw ay natugunan mo na siya o natumbasan mo ang kanyang kabutihan." Ika-10, mga kapatid, ay ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay nangangahulugan iwanan ng karapatang pagganti. Mayroon ka sa isang tao para sa isang kamaliang bagay na ginawa sa iyo. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-aalok ng hindi mabilang na mga gantimpala para sa mga taong nagpapatawad. Siya ay nagsabi sa Quran, "Walya'fu walbasfahu, ala yuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim." Hayaan silang magpatawad at magparaya. Hindi ba ninyo hahangaring si Allah subhanahu wa ta'ala ay patawarin kayo? At si Allah ay laging nagpapatawad, lubos na mawain. At sinabi pa niya sa Quran, "Subalit kung ang isang tao ay matatag at nagpapatawad, yaon ang pinakamatibay na landas na susundin." At isa pa, mga yaong nagpipigil sa galit at nagpapatawad ng mga tao, katunayan si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal ang mga gumagawa ng mabuti. "Wal-kadhimin al-ghaid, wal-afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Ang kawalan ng kakayahan na magpatawad ay isang sakit na maaaring makaapekto sa atin ng lubusan, sa damdamin, sa espiritual, at maging sa pisikal. Ito ay nagiging sanhi ng tensyon at masamang kalusugan na nagdudulot ng kamatayan. Kaya mga kapatid, naway sa maikling khutbah na ito ay may natutunan kayo na nakapulutan ng aral. Tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kanyang kapatawaran. Inna Allah ya'muru bil Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, tulungan niyo po ang aming mga sarili sa aming mga kasalanan. Tanggapin niyo po ang aming pagsisikap, pagbabalik loob. Tanggapin niyo po ang aming mga pag-aayuno.
ang aming mga mabubuting gawa, ang aming mga pagdarasal. O Allah, patawarin niyo po ang mga pumanaw sa amin, ang mga naiwan sa amin, ang mga naghihirap sa amin, ang aming mga kapatid sa iba't ibang lugar na sinasaktan ng ibang mga hindi mananampalataya. O Allah, tulungan niyo po ang aking mga kapatid sa Palestine, sa Myanmar. O Allah, gantimpalaan niyo po sila ng tagumpay dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. Ya Allah, patatagin niyo po ang aming puso sa mga pagsubok na inyong pinagkakaloob sa amin. O Allah, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.